Masuunahin mo pa talaga ngayon ang pagsusugal mo? Di ba nag-uusap na tayo noong nakaraan na kapag wala akong pasok, dito ka lang sa bahay? Tutulungan mo ako maglinis dito? Maglalaba pa tayo dahil tignan mo nga yung mga damit ng mga anak natin oh. Kahit na marumi pa, pinasusuot mo lang ulit sa kanila. Kaya pati sila namamaho gaya mo eh. Mamaya mga mo'y putok din ang mga bata. Mga mo'y putok kayo lahat dito sa bahay. Kababae mong tao, ganyan ka. Nagmamadali ka na naman dyan magsugal eh. Paalisin mo yung kumari mo nagyayaya sa'yo ha. Aawain ko yan. Sige, subukan mo magsugal. Tignan natin kung anong mangyayari sa inyo doon. Ipapahiya talaga kita sa labas kahit na wala ka ng hiya. Di ka mapakali kapag may mag-aaya sa'yo. Minsan na nga lang magsaya ang tao, ganyan ka pa. Saka hindi mo kasi maintindihan na kaya ako nagsusugal para matulungan ka. Kapag nanalo yung bigay mo sa akin pambili ng 5 kilong bigas, baka makabili pa ako ng kalahating kaban. Malaki ang panalo sa sugal. Sabi nga nila, parang investment. Kapag isinugal kong pera ko, malaki yung balik nun sa akin. Para sa pamilya rin natin yun, no? Kaya sana intindihin mo rin ang pagiging sugarol ko. Isa sa mga lason na sumisira ng buhay ay ang sugal. Kung ang isa sa mga magulang ay lulong dito, tiyak na sabay-sabay babagsak ang lahat. Mabigat sa kabuhayan. Ganon ang pamilya ni na Danilo at Noemi. Kung saan lulong sa sugal si Noemi. Yun din ang magiging dahilan para danasin niya ang parusa ng itim na kapangyarihan. Magagawa pa kayang maalis ang lason ng pagkalulong sa sugal o magiging kasangkapan na lang din ng pagdurusa habang buhay? Oh, ito na! Saji! Si April! Buntis! Ayos ka, Mare. Nadaan mo pa sa chismis ang pagbola. Oh mo na yan, matanda, para bingo na. Sao! Matanda. Sao! Baliktaran! Bingo! Punyeta naman, oh. May bumingo na. Ang dami kong puro sao, hindi pa natamaan. Sandali, tingnan nyo, baka mamaya nandadaya yan. Uy, ikaw naman magbola. Yoko, malas ako kapag ganyan. Bigay mo na lang kay Nining. Bigay mo na lang kay Nining. Buti pa kapag siya ang bolera bumibingo ako. May balat ka ata sa puwet, Mars. Hoy, tanga, kahit dito ka pa tumira sa puwet ko, wala kang makikitang balat. Sabihin mo, malas ka lang talaga ngayon. Ang alat mo na kasi ang asim mo pa. Alam mo yung balita dun kay Junelyn? Bumili siya ng cards dun sa bingo hall. Aba, paldo! Alam mo kung magkano? 500K daw. Ay, ang sarap nun. Kaya ayun, bumili ng motor para dun sa anak niya. Totoo ba yan? Hoy, teka nga, ano yun? Sandali lang, hindi pa ako nakakapagtantos. Sa I-23, ano yung kanina? Meron na bang 56 sa G? Wala pa. O ano ulit yun? Yun na nga, ang laki nung pinanalo. Bumili raw ng 10 cards. Di ba nga palagi yun naglalaro? Grabe ang tsamba niya. Kamuntikan pa nga raw sa mega jackpot. Kung sakali yun ako, mga nasa 120 million yun. Weh, ganun ba kalaki? Sasali nga ako dyan. Bibili rin ako ng cards pagkuha ng sahod ng asawa ko. Mamaya na, hindi ako makapag-focus. Ang dami ko pa naman puro. O ayan, saay mo lang yan, 20. Oh, bingo! 75, 456. Putek, may raid! Dahil sa nagkakagulo na ang mga tao at nagtatakbuhan, hindi na nakuha ni Noemi ang panalo niya. Hindi rin naman siya magpapahuli. Kanya-kanya silang takbo. May iba na bigla na lang umakyat ng bubong, habang si Noemi hindi niya alam kung paano siya nagkasya sa bintana. Marahil ay dulot na rin ito ng pagmamadali niyang makalayo agad. Nang makauwi siya sa bahay nila, naabutan niya ang marurungis niyang mga anak na naglalaro ng lupa sa tapat ng bahay. Sinalubong pa siya ng panganay niyang anak na nasa edad 8, habang ang pangalawa naman na nasa 5 taong gulang pa lang ay nanlilimahid sa dumi. Sinisipon ito at bakas ang linya ng natuyong sipon sa pisngi nito, na pinupunasan lang din gamit ang kamay. 3 ang anak ni Noemi.
Ang bunso niya ay 9 na buwang gulang pa lang na madalas na nasa kuna. Kapag nagsusugal siya, minsan ay kasama niya ito, lalo na kung walang magbabantay. Pero dahil naroon naman ang kapatid niya, yun ang pinagbabantay niya. Matagal nang lulong sa sugal si Noemi. Halos lahat na ng klase ng sugal ay ginagawa na niya. Kaya madalas na yun din ang pinag-aawayan nila ng kanyang asawa. Nang kinagabihan nun, umuwi ang asawa niya at halatang pagod na pagod ito. Mabuti naman nandito ka sa bahay. Akala ko kasama ka dun sa mga nahuli na nagbibingo kina Maricel eh. Kailan ba ako nahuli? Parating pa lang sila, nakatakbo na ako. Nagugutom na ako. Anong pagkain? Wala. Ano namang iluluto ko? Wala naman tayong pera. Sayang nga kanina bumingo na ako. Bigla ba naman nagtakbuhan? Sayang. Hindi ko yun nakuha kaya wala tayong masarap na ulam ngayon. Lechon manok sana Magkano yung kalahati nun? Huwag mo sabihin na pinatulog mo yung mga anak natin nang hindi man lang kumakain. Kumain naman sila. Nagluto na sinigang si Ate Malu. Di pinahingi ko si Juday ng sabaw. Tapos kanin lamig naman dun kina Mama, humingi ako. Wala naman na rin kakain sa kanila, saka ang aarte ng mga yun, hindi kumakain ng lamig. Kesa naman mapanis, di nanghingi na lang ako. Ano ba naman yan? Ginagawa mo naman kawawa mga anak natin eh. Nagbigay ako ng pera kanina bago ako pumasok sa trabaho, di ba? Ang sabi ko, bumili ka ng 2 kilong bigas at pagkasyahin natin hanggang bukas dahil sweldo ko naman eh. Ang sabi ko rin, bumili ka ng gulay, di ba? Magkaano lang ang sitaw Sana nag-adobo ka na lang ng ganon. O kaya okra, ilaga mo tapos kumuha ka ng talbos ng kamote. Mas maayos pa yung kaysa yung nangihingi ka ng sabaw at bahaw. Ano na lang ang sasabihin nila? Pinababayaan kong pamilya ko? Huwag mo nga akong pagalitan. Bakit pa iisipin pang sasabihin nila sa'yo? Wala ka namang dapat pakialam doon. Tsaka natalo ko yung pera. Nagtaya din ako sa loto at wedding. Alam mo kung inipon mo yung mga pinantaya mo sa mga ganyan, baka mayaman ka na ngayon. Kung mananalo ako ng 154 million sa loto, bakit? Pamilya rin naman natin na makikinabang, di ba? Hindi ka na magtatrabaho nun. Tapos mapapagawa na natin tong bahay. Pwede na rin may negosyo tayo nun. Tapos kapag magbabalata tayo sa mga kakilala natin, okay na yung 50K sa mga kamag-anak. Tapos 10K sa mga kapitbahay at mga kakilala natin. Alam mo kung anong problema sa'yo? Hindi ka naman nananalo eh. Pero planado mo na lahat. Masyado ka lang lulong sa ganyan. Pinababayaan mo na nga mga anak natin tapos yung pera natin itinataya mo pa sa kung ano-ano. Tignan mo. Kapag ako nanalo, masasabi mo ring tama lang ang ginawa ko. Ramdam ko mananalo na ako sa loto. Sabi nga sa zodiac sign ko, magiging dahilan doon ng pagkapanalo ko yung pagtaya sa loto. Tignan mo, hindi mo man lang pinaligo itong mga anak mo. Tignan mo itong mga paa nila ang itim. Tapos ang dami nilang libag. Ang dudungis na ng mga anak natin. Sabi ko sa'yo, bago ka maglatag, magwalis ka man lang, di ba? Sa sahig na nga lang tayo natutulog, hindi mo pa ayusin. Kapapalit lang ng sapin, ang dumi na agad. Ay! Manahimik ka na nga lang dyan, naiinis na ako sa'yo Matutulog na ako. Hindi magawa ni Danilo na humiga sa higaan nila dahil pakiramdam niya ay ang daming buhangin at ang kati-kati. Pero ang mga anak niya ang sasarap ng tulog. Ang isa pang anak niya halos wala ng sapin dahil hindi inayos ni Noemi ang paglatag ng karton. Bakas ang kahirapan sa loob ng bahay nila. Maliit na barong-barong. Iisa lang ang sala at ang pinaghihigaan nila. May maliit na kusina at banyo na kurtina lang ang takip. Kurtina na hindi mawari ang itsura ng kulay dahil sa karumihan. Ganon din naman ang lugar nila. Dikit-dikit ang bahay at halos wala nang madaanan sa maliliit na eskinita. Mabaho, magulo, marumi, samot-sari na. Sa ganoong buhay lumaki si Noemi, kaya tila ba hindi na rin siya makaalis. Noong bata pa siya, nakikita niya ang mga magulang niyang nagsusugal, kaya nung lumaki siya, ang akala niya'y ganun lang ang gawain ng asawang babae. Panay rin siya taya ng loto dahil dun siya umaasa ng pag-asenso. Kinabukasan,
Maaga silang nagising dahil gutom na ang mga bata at papasok pa sa trabaho si Danilo. Juday, bumili ka ron ng 1 kilong bigas tapos sardinas at miswa. Yung mega sardinas yung kulay red, maanghang. Saka pala bawang. Bilisan mo, magluluto ako. Ikaw naman, Junjun, magtupi ka ng higaan. Ayan inapak-apakan naman yung unan. Oo, wag mo upuan yan. Sige ka, magkakapigsa ka. Bibigyan mo ba ako ng pera ngayon? Hindi, bibili ako ng pagkain. Bakit hindi? Anong akala mo dito sa bahay? Pagkain lang ang pangangailangan? Pahingi pala ako ng 5. Tataya ako ng weteng. May anunsyo ako dahil nakapanaginip ako ng puting kuneho na nakaupo sa itaas ng pulang jeep. Tapos nagsasalita yun. Bigla siyang tumalon sa ulo ng palot na lalaki. Para kapag nanalo ko, magkano rin yun? Ang aga-aga, sugal pa rin niyang iniisip mo? Pati ba naman niyang walang kabuluhan na panaginip mo, ikukonekta mo talaga sa pagtaya mo? Bahala ka dyan! Bilisan mo na. Ayan na si Manang Fe. Akin na. Para 5 piso lang ipagdadamot mo pa sa akin. Napabuntong hininga na lang si Danilo sa ginagawa ng kanyang asawa. Hindi niya ito mapigilan sa gusto nitong gawin. Para kasing hindi makakahinga si Noemi kapag hindi ito nagsusugal. Matapos ang naging raid sa bingguhan, huminto muna silang maglaro. Kaya ibang sugal muna ang gagawin ni Noemi. Kulang tayo ng 1. Hoy Bulldog, tawagin mo nga si Corazon. Sabihin mo andito na kamo kami. Magtotoong it's na kamo. Bilisan niya lang kamo. Anong oras na tayo makakapagsimula Tatawagin mo ako, wala pa pala tayong kalaban. Ano na nangyari doon sa mga nahuli? Hayop na yan. Hindi ko talaga akalaing magkakasya ako doon sa bintana. Nung tingnan ko kanina, parang pusa lang kaya makadaan doon. Paano pa si Jenny? Biglang pumasok sa bahay ni Nates. Tapos naghugas ng plato para hindi mahuli. Ang nahuli nga ayun, sina Osang, sina Diday. Pero nakauwi naman na ang mga yun. Pagkalabas nga nila, nag-aaya na magbingo. Ayaw nga namin. Baka mamaya magkaroon na naman ng raid. Pinaglinis lang naman sila ng kanal. Pagkatapos nun, pinalaya na. Nang trip lang yata Ay, kasama pala si Osang. Yung anak doon polis. Hindi pa pala tapos sa pag-aaral. Pero okay na yon. Para kapag nakapagtapos na yon, may protector na ang bingguhan. Ayan na pala si Corazon. Tara na, latag na yan. Anong oras na Nakapagsaing na ba kayo? Baka mamaya magpuntahan dito mga bulinggit nyo at nagugutom. Kakakain lang naman ngayon. Nagluto ang asawa ko kanina. Yung bunso ko naman, ayun, pinaalagaan ko muna sa kapatid ko. Balasahin mo na. Show money ha. Ika ni Mary Joy, walang mohan dito ha. Kapag walang pera, tumayo na. Nag-iinit na ang puwet ni Noemi habang naglalaro ng baraha. Walang ibang maririnig sa kanila kundi puro murahan. Hindi lang naman sila ang may lamesa na nakalatag. Kung bibilangin ay halos 4 sila. Sa ibang lamesa, iba naman ang laro sa baraha. Tumataas na ang taya sa gitna, kaya gigil na sila sa paglalaro. Draw, ilan baraha mo? Laban! 4 pa tong baraha ko. Bilang. 14 sa akin. 3 lang baraha ko, 8 points. Okay, panalo na. Bayad-bayad na yan. Ay sayang, kung binaba mo lang totoong itsana. Munti ka na pala. Game na ulit. Ramdam ko na sa akin na pupunta yung panalo. Nagpatuloy ang paglalaro nila hanggang sa sumapit na naman ang hapon. Gutom na naman ang mga bata, kaya pabalik-balik ang kapatid at anak ni Noemi para manghingi sa kanya ng pera. Nang matapos ang laro, nanalo siya kahit na maliit na halaga lang ito, kaya bumili siya ng ulam nila. Pag-uwi ng asawa niya, may dala rin itong ulam na binili lang din niya sa labas ng trabaho. Sakto andyan ka na. Nagsasandok na ako. Tara na, kumain na tayo. May pera ka yata. Ay, syempre. Diskarte lang yan, ano? Ano pa ba? Kaya ko magkaroon ng pera, ano? Kailan yung pasukan? Para makabili ng gamit ng mga bata. Sa susunod na linggo pa naman yon. Magbibigay ka ba ng pera pambili? Sige, para makapunta ako ng bayan bukas.
Araw ng palengke, may mga nagbebenta ng bag na mumurahin lang. Ibili mo to ng gamit ng mga bata ha. Bumili ka rin ng tsinelas nila para hindi palagi nakapaa. Tignan mo, ang dudungis na naman nila. Nagkakaroon pa naman ng bulati ang mga bata kapag lagi nakapaa. Huwag mo rin sanayin na ganun ha. Baka hanggang paglaki nila okay lang nakapaa sa labas ng bahay. Hayaan mo yan. Mga bata pa naman yung mga yan. Kapag lumakihan sila, matututo rin silang linisan ng katawan nila. Sige na, akin ang pera para bukas bibili ako. Alanganin pa si Danilo na magbigay ng pera sa kanyang asawa. Dahil iniisip nito na baka kung saan na naman gastusin ni Noemi. Hindi naman siya nagkamali dahil pagpunta ni Noemi ng bayan, hindi gamit ng mga anak ang binili niya, kundi mga bagay na may kinalaman sa pagsusugal niya. Pabili akong scratch it. 5 tig-20 ha. Huwag yan. Yung isa, yung unggoy. Yan. O tapos tig-50. Tayaan na rin ako ng loto. Ano bang ano ngayon? 645? O sige, taya ako. 3 lucky pick tapos yung alaga kong numero ha. Feeling ko talaga malapit na ako manalo ng loto. Yaan mo be, kapag nanalo ako may balato ka rin sa akin. Bigyan kita 1 milyon. Wala lang ding pinatunguhan ang pera ni Noemi. Ang tangi niya lang nabili ay ang mumurahing halaga ng bag na kapag ginamit ng bata, mukhang hindi pa tatagal ng 1 araw. Bibili rin dapat siya ng tsinelas ng mga anak niya, pero nanghihinayang siya sa pera dahil ilalaro niya pa ito ng tong its kapag nakauwi na siya. Kaya ang ginawa na lang niya, nilagyan na lang ng pako ang sirang tsinelas ng mga anak. O yan, sige, okay na yan. Mga bata pa naman kayo. Hayaan nyo, kapag ako nanalo sa loto, kahit ilang pantsinelas bilihin nyo. O Juday, tawagin mo ang tita mo. Sabihin mo alagaan si Bunso at aalis ako. Nagsabi ang bata sa kanyang ina na ayaw na raw alagaan ng tita nila ang bunso nilang kapatid dahil lagi raw umiiyak at gusto ng karga. Lagi rin daw itong nasa galaan at sinasabi sa kanila na dapat siya raw ang nag-aalaga dahil anak niya ang mga ito. Sinabi niya talaga yon? Sutil talaga yon. Napakatamad na tao. Walang ibang ginawa kundi sumama sa mga barkada niya. Ewan ko talaga kung hindi siya mabuntis sa maaga. Siya, ako na lang magdadala kay Bunso. Dito lang kayo sa bahay ha. Baka mamaya pag uwi ko wala kayo rito. Nandoon na naman kayo sa ilog naliligo. Binitbit ni Noemi ang anak niya. Simula pa kahapon, hindi pa niya pinapaliguan ang anak, kaya halata sa itsura nito kung gaano na ito karumi. Mahahaba ang kuko at nangingitim ang loob nun dahil sa dumi. Tapos, madalas pang isubo ng bata ang daliri nito. Dumidede pa sa kanya ang bunsong anak, habang maging siya ay hindi pa rin naliligo. Halos 3 araw na rin siyang hindi nagpapalit ng damit dahil wala siyang oras. Umaga pa lang, kapag umalis na ang asawa niya, nasa sugalan na siya. Hanggang sa gumabi na lang at uuwi na si Danilo, saka lang siya tatayo. Habang naglalaro siya, umiiyak ang kanyang anak na kalong-kalong niya habang nagpipinta ng baraha. Oh, tong its! Shh! Ano ba? Iyak ka lang iyak dyan. Matulog ka na lang. Ang gulo mo, naglalaro ako. Panalo na nga ako, oh. Oo na, sige na mamaya bibilang kita ng ice cream. Mare, balasahin mo na yan. Iupo mo na lang kaya dyan yung anak mo. Nasaan ba yung kapatid mo? Ewan ko ron. Naiinis ako dun. Pinapaalaga ko anak ko eh. Walang kwenta. Hindi maaasahan sa buhay yung bata na yun. Oy, be, bili mo nga ako dun sa tindahan. Ay, napakaligalig ng batang to. Ano ba naman yan? Panira ng laro ko eh. Ang ganda na ng laban. Ganun lang umiikot ang buhay ni Noemi sa araw-araw. Kahit na nag-aaway sila ng asawa niya, hindi naman siya napipigilan. Kahit minsan, halos gusto na lang ni Danilo na itali ang kanyang asawa para lang hindi ito lumabas ng bahay nila. Paano ba naman? Lahat din ng kaibigan ni Noemi ay mga sugarol. Kung saan-saan na lang din sila nagpupunta, basta may baraha. Isang gabi, habang tulog ang mga bata, humiga sa tabi ni Noemi ang asawa.
Maglalambing sana ito sa kanya pero nawala ng gana matapos na maamoy siya. Amoy puto ka naman. Makaamoy putok ka naman dyan. Pawis lang yan. Hindi ka ba naligo ngayon? Bakit ganyan ang amoy mo? Para kang naburo na bayabas na sinukaan. Tapos, ewan, ang baho mo. Maligo ka naman dun. Nakakawalang gana ka naman lambingin. Yung singaw ng katawan mo, baho. Ilang araw ka na bang hindi naliligo? May tubig naman tayo dyan ah. Hindi naman ako mabaho, no? Baka bunganga mo lang yun. Isa pa yung bunganga mo, mag-toothbrush ka nga rin doon. Amoy bulok na bagang. Ang arte mo naman. Matulog ka na nga dyan. Nagtitipid lang naman ako eh. Eh kung araw-araw ako maliligo, malamang mauubos ang tubig natin tapos magpapaigib na naman. Oo, tapos lagi akong may labahin na damit. Okay lang yan, no? Ang sabi nga nila dito, lumalakas ang resistensya ng mga tao. Nakakadiri kaya. Ang layo mo palang amoy puto ka na. Hindi ka man lang ba nahihiya? Ano na lang ang sinasabi ng mga nakakasalubong mo? Nang nakakakita sa'yo? Kababae mong tao, pabaya ka sa sarili mo. Buti sana kung kaya ganyan ang amoy mo dahil pawis na pawis ka palagi kakaasikaso rito sa bahay. Sa mga anak natin. Kaso hindi eh. Ganyan ang amoy mo dahil wala kang ibang ginawa kundi unahin ang pagsusugal mo. Hindi mo ba talaga ititigil yung ganyan mo? Eh paano akong titigil? Eh ang ganda ng kitaan sa pagsusugal. Basta tsamba ka o kaya maging swerte ka lang talaga, tiba-tiba ka na. Alam mo yung dating asawa ni John Bingi? Yung kamag-anak ni Lourdes na galing Mindoro? Kilala mo yun, di ba? Yung dating asawa nun, si Nelly, o ayun, nanalo sa sugal. Ngayon, may house and lot na, may pera pa. Kaya hindi lang basta pagsasayang ng oras tong ginagawa ko, sumusugal ako para sa pamilya natin, para sa maganda nating kinabukasan. Hindi ka nagsusugal para sa pamilya natin. Nagsusugal ka dahil lulung ka na dyan. Hindi mo na alam kung paano makaalis kahit na walang-wala na tayong pera. Walang magandang dulot yan, sugal. Alam mo kung ano lang ang dala niyan? Problema at kamalasan sa buhay. Hindi ka yayaman sa sugal. Sila ang yumayaman sa inyo. Yung raffle na bibili ka ng ticket na halagang 20 pesos, tapos ang panalo nyo 50k lang. Pero halos milyon ang total na mga bumili ng ticket. Kaya nga sugal, kasi nga walang kasiguraduhan. May magsusugal ba kung hindi nakikita na may mananalo? Kahit pakinggan mo yung sabi ng ibang biglang yaman dyan kasi nanalo sa sugal. Wala ka kasing bilib sa akin eh. Yayaman tayo. Ramdam ko na yon. Ako pa naman malakas ang pakiramdam ko sa mga ganyan. Malay mo bukas, milyonaryo na tayo kasi tumaya ako ng loto. Ay, ewan ko sa'yo. Mas magandang paraan para yumaman, tumigil ka sa pagsusugal. Magnegosyo ka, magsikap ka, matagal mo na yung pakiramdam. Nagkaanak ka na lang lahat-lahat, nakikiramdam ka pa rin ng pagyaman dahil sa sugal. Maligo ka araw-araw, baka dun yumaman ka. Ang dami mong libag, ang itim na ng batok mo. Alagaan mo naman yung sarili mo, pati mga anak natin. Hindi yung mas malinis pambaraha kaysa sayo. Walang plano si Noemi na pakinggan ang kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit lang din ang ginagawa ni Noemi. Padalas na rin ang padalas ang away nila ng asawa niya. Katulad na lamang ng isang araw na walang pasok si Danilo. Masuunahin mo pa talaga ngayon ang pagsusugal mo? Di ba nag-uusap na tayo noong nakaraan na kapag wala akong pasok, dito ka lang sa bahay? Tutulungan mo ko maglinis dito? Maglalaba pa tayo dahil tignan mo nga yung mga damit ng mga anak natin Kahit na marumi pa, pinasusuot mo lang ulit sa kanila. Kaya pati sila namamaho gaya mo eh. Mamaya mga moy putok din ang mga bata. Mga moy putok kayo lahat dito sa bahay. Kababae mong tao, ganyan ka. Nagmamadali ka na naman dyan magsugal eh. Paalisin mo yung kumari mo nagyayaya sa'yo Aawain ko yan. Sige, subukan mo magsugal. Tignan natin kung ano mangyayari sa inyo doon. Ipapahiya talaga kita sa labas kahit na wala ka ng hiya. Di ka mapakali kapag may mag-aaya sa'yo. Minsan na nga lang magsaya ang tao, ganyan ka pa. Tsaka hindi mo kasi maintindihan na kaya ako nagsusugal para matulungan ka. Kapag nanalo yung bigay mo sa akin pambili ng 5 kilong bigas, baka makabili pa ako ng kalahating kaban. Malaki ang panalo sa sugal. Sabi nga nila parang investment. Kapag isinugal kong pera ko, malaki yung balik nun sa akin. Para sa pamilya rin natin yun. Kaya sana intindihin mo rin ang pagiging sugarol ko. Intindihin? Kailan naging magandang dulot niyang pagsusugal mo, ha?
Inuubos mo ang pera natin. Hindi nakapag-aral yung mga anak mo dahil lang sa pinangsugal mo ang pera na pambili ng gamit nila. Gusto mo pang mapariwara ang buhay nila eh. Simula ngayon, hindi ka na magsusugal. Sinasabi ko sa'yo. Oh, mga bata pa naman yung mga yan. Kapag ako talaga nanalo ng jackpot, magsisisi ka talaga na pinapagalitan mo ako magsugal. Basta sinabi ko, dito ka lang. Mag-asikaso ka ng mga anak mo. Hindi yung barahang hawak mo. Mula umaga hanggang gabi wala kang inatupag kundi ang tong its. Kung hindi tong its, magbibingo ka naman. Tataya ka ng kung ano-ano. Tapos kapag natatalo ka, ang init ng ulo mo. Sa amin mo ibabaling ang galit mo. Alam mo kapag hindi mo iniwan yan sugal mo, baka kami ang mang-iwan sa'yo. Galit na galit si Danilo, lalo pat nalaman niyang walang pera kahit na magkano si Noemi. Ang malala pa, ang pera na akala niya ay naitago niya, kinupit pa pala ng asawa niya para lang magsugal. Pero kahit na anong galit ni Danilo, mas nananaig pa rin ang kay Noemi. Hanggang sa isang gabi, habang tulog ang mga bata at wala si Danilo, umalis si Noemi para magpunta sa bagong bukas na peryahan. Buti sumama ka. Hindi ka ata minanduhan ng asawa mo. Wala naman siya dyan. Yung mga bata tulog na tulog naman. Grabe, panalo ni Corazon dun sa ball game. Magkano nga raw na uwi niya kagabi? Nasa 6K ata yun. Magkano puhunan niya? Nasa 100 lang, ganun. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa asawa ko. Buti nga wala siya ngayon, no? Bukas pa siya uuwi dahil may pinapatapos daw sa kanila si Foreman. Kapag ako nanalo rito, naku, lalabas kami ng mga bata bukas. Kahit anong oras ako umuwi ngayon, basta wag lang abutan ng pag-uwi ng asawa ko. Lilimasin ko talaga yung peryahan na to. Tuwang-tuwa si Noemi na kabilaan ng sugalang nakikita niya. Kung saan-saan na rin siya tumataya at mukhang pabor sa kanya ang swerte. Umuwi siya kinaumagahan na may pera. Halos 5,000 rin ang pinanalo niya. Naabutan niyang gising na ang dalawa niyang anak na naglalaro na sa labas ng bahay. Hoy, bilisan nyo! Magbihis kayo at kakain tayo sa Jollibee. Maligo kayo ha! Bilisan nyo! Inasikaso niya rin ang bunso niyang anak. Kahit na nakasuot na sila ng maayos na damit, bakas pa rin ang karumihan sa kanilang mga balat. Ang isa pa niyang anak ay walang suot na tsinelas dahil tuluyan na yung nasira. Kumain sila sa labas. Matapos nun ay bumili siya ng gamit ng mga bata. Mabilis lang ding naubos ang pera niya dahil bumili siya ng ibang gamit na hindi naman nila kailangan. Nanlibre din siya ng pagkain para sa mga kapitbahay niya. Para bang milyon ang halaga ng 5,000 para sa kanya. May pera ka, bakit naman ginastos mo lahat? Isa pa iniwan mo yung mga bata rito sa bahay para magpunta ng peryahan? Paano kung nagising ang bunso natin ha? Paano kung pasukin tong bahay natin tapos yung mga bata lang nga nandito? Baka umuwi tayong pinatay na sila. Hindi mo iniisip ka pa ka na ng mga anak mo eh. Iniiwan mo pang bukas ang pinto ng bahay. Parang hindi mo alam na nakakatakot ang panahon ngayon. Kaya naman patahanin ni Juday. Tingnan mo nga. Kung hindi ako umalis kagabi o hindi sana ako nanalo, di ba? Hindi makakakain sa Jollibee ang mga bata. Wala sana silang bagong tsinelas. Sabi ko sa'yo may magandang dulot talagang pagsusugal ko. Paano pa yan kung mananalo ka ng mas malaking pera mamayang gabi, di ba? Total, wala ka namang pasok. Di ikaw nalang magbantay sa mga anak natin. Pag uwi ko bukas, mas malaking halaga na dala ko. Huwag ka na muna magsugal dahil baka matalo ka lang ulit. Ganyang-ganyang ka noon. Kapag nanalo ka 1 beses, magpapatalo ka ng 10 beses. Kung may pera ka pang natitira, tipirin mo na lang yan. Huwag ubus biyaya. Hindi pa rin napigilan ni Danilo ang asawa. Umalis pa rin si Noemi kasama ang mga kaibigan niya. Unang laro pa lang ay talo na siya ng 1,000. Hanggang sa kung ano-ano na ang sinalihan niya, pero talo pa rin siya. Nag-iinit na ang kanyang ulo, kaya may mga tauhan ng perya na nakakaaway at nakakamurahan niya. Kung mananalo kasi siya, 1 beses lang pero mas marami pa rin ang talo niya. Umaga na nung umuwi siya. Galit na galit, halatang mainit ang ulo. Juday, ano na naman ba to? Hindi ka na naman nagtapon ng basura? Ang tanga mo talagang bata ka.
Wala kang ibang ginawa kundi ang maging pabigat dito sa bahay eh. Aga-agang kulit-kulit mo na ha. Panay ka dyan laro. Oh, ang aga-aga nagsisisigaw ka dyan. Paano hindi ako magagalit? Nasa labas pa lang ako, hinihinga na ako ng pera. Buwisit na yan. Kaya ako minamalas dahil abang kayo ng abang sa akin eh. Ayoko pa naman sa lahat yung hinihintay akong umuwi dahil malakas magpamalas yung ganun. Buwisit na buhay talaga to. Yan, kaya ayaw kita nagsusugal eh. Dahil kapag natatalo ka, uuwi ka ng bahay na galit na galit. Tapos sa amin mo isisisi lahat. Paano hindi ka hihintaying umuwi? Nasa labas ka buong magdamag. Tapos iidlip ka lang yan ngayon. Tapos kapag may tumawag sa yung kumari mo, halos madapa ka pa kakatakbo para lang puntahan kung saan sila nagsusugal. Tumahimik ka nga. Isa ka pang malas sa buhay ko. Nanalo na ako nung una tapos biglang bawi naman lahat. Sugal nga, di ba? Ibig lang sabihin nun, hindi ka talaga mananalo dyan kung hindi ka matatalo. Oh, yun naman pala eh. Ikaw ang may kasalanan. Sana nung una pa lang nananalo ka na, umaayaw ka na, di ba? Kaso ganid ka rin eh. Gusto mo yung sagad na sagad ang pagsusugal mo. Nagsimula na naman ang bangayan ng mag-asawa. Sigawan sa bahay nila na dinig ng mga kapitbahay. Hindi pa natutulog si Noemi pero tinawag na naman siya ni Mary Joy. Mukhang may bago na naman silang sugalan na dadayuhin. Parehas lang din silang wala pang tulog pero wala silang pakialam basta alam nila na mas mahalaga pa rin ang pagsusugal. Pero dahil naroon si Danilo, mukhang mahihirapan si Mary Joy na ayain ng kaibigan na sumama sa kanya. Hindi kayo magsusugal, tumigil kayo dyan. Magpirmi ka rito sa bahay, Noemi. Mas marami kang dapat asikasuhin dito. Hindi yung wala kang ibang inatupag kundi maghanap ng lamesang pagsusugalan. Kung sino-sino na naman idadamay nyo dyan. Pupunta kayo ng lamay na hindi nyo naman kilala kung sino ang namatay. Tapos anong gagawin nyo dun? Dadayo lang kayo ng sugal? Grabe ka naman pare. Hindi naman ganon. Kapag nagkayayaan ng sugal, alam mo na, sino ba naman kami para tumanggi, di ba? Saka nakakatulong naman yung tong namin dun sa lamay eh. Hindi lalabas ang bahayan. Wala nang ang pera, puro pasugal. At tupagin nyo yung pamilya nyo. Hindi nga nakaalis ng bahay si Noemi. Pero nung kinahapunan, kailangang umalis ni Danilo. Ang ibig lang sabihin nun ay makakaalis na rin si Noemi. Sakto naman na naghihintay rin ang kumari niya sa kanya. Iniwan niya ang dalawa niyang anak sa bahay habang bitbit niya ang bunso. Ayaw itong alagaan ng kapatid niya at ayaw rin ng mga magulang niyang iwan sa bahay nila. Dahil matatanda na ang mga ito, mahihirapan lang mag-alaga ng bata. Habang nasa lamay sila ng taong hindi nila kilala, ang daming nagsusugal. Mukhang lahat din ng taong naroroon ay mga hindi rin magkakakilala, pero kilala ang iba't ibang klase ng sugal. Habang nasa kasarapan sila ng pagsusugal, dumating si Danilo. Galit na galit ito. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo bilang respeto sa pamilya ng namatay. Kaya hinila niya ang asawa niya palayo. Ano bang problema mo? Hindi mo ba nakikita ang ganda ng baraha ko? May chance na akong manalo eh. Ang laki ng taya namin tapos wala man lang akong may uuwi. Ano na naman bang problema mo ha? Talagang tinuloy mo pa ang pagpunta rito? Isinama mo pa ang anak mo tapos iniwan mo yung dalawa sa bahay? Hindi ka talaga nag-iisip no? Alam mo nga ang babata pa ng mga anak mo. Paano kung mapahamak sila? Baka maglaro pa ng apo yun, nasa baba yung posporo. Baka mamatay pa sila kapag nagkaroon ng sunog. Dagdag perwisyo pa yun sa ibang taong nasa paligid natin. Buti nga sinama ko pang anak natin eh. Tsaka wala naman ako ibang ginagawa. Nagtotong-its lang naman ako. Ang laki ng taya oh. Saka nananalo na ako ha. Kung pumunta ka lang dito para manggulo, kunin mo tong bata, umuwi kayo. O itong pera, bumili ka ng pagkain nyo doon. Malas tong ginagawa mo matatalo ako nito. Tigas talaga ng mukha mo. Kabilaan yung naninigarilyo dun sa tabi nyo tapos yung anak mo nalalanghaplat yun. Di ka na talaga nahiya. Pati lamay ng ibang tao dadayuhin mo pa talaga makapagsugal ka lang ha? Umuwi na tayo. Kung hindi ka uuwi, itataob ko yung mesa na pinaglalaroan nyo. Total hindi ka naman nahihiya eh. Ipapahiya na kita lalo. Buwisit ka talaga. Kung kailan maganda ang laro ko saka ka manggugulo. Ayaw mo talaga ako magmasaya.
Hindi makalimutan ni Noemi ang ginawa sa kanya ng asawa. Umuwi sila ng bahay at sobrang init ng ulo ni Noemi. Panay siya dabog sa bahay nila. Hindi rin naman nagpapatalo ang kanyang asawa, kaya nagbubunga nga rin ito sa kanya. Sa sobrang init ng ulo ni Noemi, naghahamon na ito ng hiwalayan. Nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang dyan sa pagsusugal mo? Talagang mas mahalaga pa sa'yo ang baraha kaysa sa pagsasama natin, ha? Uy, bakit naglilibang lang naman ako ah? Minsan na nga lang to eh. Anong gusto mong gawin ko? Maging losyang nanay sa bahay? Ano palang gusto mo? Losyang na sugarol? Amoy putok tapos inuuna pa ang baraha kaysa maligo? Anong minsan? Ilang beses ka ba tumaya ng weteng, ha? Panigurado ko itong awayan natin, itataya mo tong petsang to. Maghihintay ka manalo pero hindi naman. Nauubos pera mo kakataya sa loto. Hindi ka naman makatama kahit 4 na numero eh. Adik ka sa sugal. Kasing lala niya ng pagdodroga. Parehas lang nakakasira ng buhay. Ikaw ka among pampamala sa buhay ko. Magaling ako sa sugal, kaya nga nananalo ako eh. Sadyang minsan talagang natatalo ako dahil sa pagiging malas mo. Wala akong pakialam. Simula ngayon hindi na ako magbibigay ng pera sa'yo. Pati yung tinatabi kong pera kinukupita mo pa. Kapag mga sugarol talaga, mga magnanakaw eh. Kahit na anong lala ng away nila, hindi pa rin natitinag ang pagiging sugarol ni Noemi. Hindi na baling wala silang makain basta may pera siyang magagamit pantaya. Katulad na lang ng isang araw na nasa sugalan na naman siya. Hindi niya kasama ang bunso niyang anak dahil nabayaran niya ang kapatid niya para alagaan ito. Wala rin namang magagawa si Danilo, lalo pat abala ito sa trabaho. Buwisit na yan. Sayang tinapon ko yung tres. Pwede sana pang sapaw eh. Tongit sana ako. Ikaw kasi, tagal mo maglapag. Maalat-alat ngayon ah. Ano bang ulam niyo ngayon? Asin ba? Paano to mga to? Doon nga kayo. Huwag kayong makitingin sa baraha ko. Isa pa to, mas marunong pa sa akin eh. Sinasabi pa yung baraha ko, doon ka nga. Sampalin kita dyan eh. Kaya nga si Malu, ayaw niyang may nakikinood sa barahan niya. Totoo kaya yung sinasabi nilang meron yung anting-anting? Yung 2 buntot ng butiki na magkadikit? Di ko alam kung totoo yun pero sabi lang nung nakalaro namin, feeling niya raw meron nga nung anting-anting. Napanood ko rin sa YouTube. Kapag meron daw ganon, malakas ang swerte sa sugal. Tuloy nung nalaman ko yun, naku wala akong ibang ginawa kundi maghanap ng butiki sa bahay. Baka makakita ko ng kambalang buntot. Feeling ko rin totoo yun. Kasi laging swerte sa sugal. Ganun daw yun, di ba? Kapag ako talaga nakakuha ng ganung anting-anting, naku, dadayuhin ko lahat ng sugalan. Kahit na wala ka naman nun, dumarayo ka talaga ng sugalan eh. Kaya nga galit na galit sa iyong asawa mo. Yaan mo siya. Bilisan mo naman magbalasa dyan, huy. Di pa ako nakakabawi, oh. Atat na ako rito. Sarap, oh. Laki ng pat! Atat naman to. Kalmahan mo lang, umiinit pa lang ang puwit natin eh. Mas malaki naman yung sa kanila oh. Kita mo, ilang buong 1,000 yung nasa lamesa nila. Pangmalakasan. Nagpatuloy ang laro. Wala talagang swerte si Noemi. Kakaunti na lang din ang natitira sa kanyang pera. Kung hindi siya mananalo, malamang mainit na naman ang kanyang ulo. Wala na naman silang makakain panghapunan. Habang nasa kalagitnaan sila ng laro, mukhang umayon din kay Noemi ang swerte. Kaunti na lang ay totong its na siya. Yun! Tang-ina, tongits! Uy, ano yun? Ano bang problema mo? Bakit mo tinaob tong lamesang pinaglalaroan namin? Hoy, kayo! Huwag niyo kunin yan! Ay, naku naman! Nagwala ang asawa ni Mary Joy sa lugar kung saan sila naglalaro. Ang mga nakatambay na tao, pinagkukuha ang pera na nagkalat sa lapag. Kahit nagalit si Noemi dahil malaking pera na sana ang panalo niya, nawala pa. Barya-barya na lang ang natira na nakuha niya. Doon nag-away ang mag-asawa dahil umuwi ng bahay ang mister ni Mary Joy at walang naabutang pagkain. Pati mga anak nila nag-iiyakan na sa gutom. Tapos malalaman niya lang na nasa sugalan ito. Kaya sa galit niya, tinaob niya ang lamesa. Sakto pa kung kailan nanalo na si Noemi.
Dahil na rin sa nangyari na yon, umuwi sila ng bahay. Galit na sumunod sa kanila si Noemi. Eh hindi naman pwede yung ganon. O ano, ako lugi? Malaking pera yon. Ibalik niyo yon. Bakit? Kasalanan ko ba na kinuha ng mga tao yon? Bakit hindi sila ang kuhanan mo ng pera? Hindi ko nga alam kung sino-sino yung mga yon, di ba? Ang dami nila tapos bigla silang nawala. Eh kung hindi naman dahil dyan sa asawa mo, hindi naman mawawala yung pera ko, no? Bakit kasi sugod dyan doon tapos manggugulo? Kaya sabi ko kanina, huwag ka na sumali eh. At kilala mo naman yung asawa mo. Aba, hindi ko nahawak yun. Hindi lang naman pera mo ang nawala ah. Kasama naman dun yung pera ko. Pera mo na puro na lang din barya, ha? Ha? Eh, malamang yung panalo mong buo, andyan na sa bulsa mo. Wala nga akong kinalaman doon. Bahala ka sa buhay mo! Inaaway ni Noemi ang kanyang kaibigan para lang palitan ng pera na dapat ay panalo niya. Pero hindi pa rin naman siya pinagbigyan nito. Dahil doon, yun ang naging simula ng pag-aaway nilang dalawa. Hindi na sila magkasama kapag dadayo ng sugal o magkalaro sa tong its. Kapag ibang sugal naman, hindi rin sila nagsasama. Hindi na inaaya ni Mary Joy si Noemi kapag pupunta sila ng peryahan. Mukhang napansin din yon ni Danilo. Mukhang magkaaway kayo ng sugarol mong kumare ah. Maganda ata yun. Hindi kayo napapadpad kung saan makahanap lang ng kalaro ng tong its. Aba, eh paano namang hindi ako magagalit sa tao na yon? Sumugod ba naman yung asawa niya tapos itinaob yung lamesa? Nagkalat yung panalo ko tapos yung mga timawa na nanonood pinagdadadampot, hindi na binalik sa akin. Ewan ko kung bakit hindi nakakarma yung mga tao na ganun. Saya naman nun. Buti hindi ko napanood. Baka pumalakpak pa ako. Suportahan ko talaga asawa ni Mary Joy. Nakakatuwa yun para sa'yo, ha? Oo naman. Isipin mo yun. Parehas ba naman kayo ng kumare mo na grabe kong magsugal? Hindi pinapakain at inaasikaso ang mga anak? Ganyan mismong ginagawa mo eh. Pinapabayaan manlimahid sa dumi ang mga bata. Tapos yung pagkain ihihingi sa iba? Buti nga sa inyong dalawa. Oh, saan ka pupunta? Magbibingo ako. May nabili akong cards. Malaki panalo doon. Kapag ako naka-jackpot, milyon agad ang makukuha ko. Ewan ko kung hindi ka magsisi dyan sa pinagsasabi mo sa akin. Sige lang, gano'n naman ang mga milyonaryo eh. Walang naniniwala sa kakayahan nila noong una. Iba kasi mindset ko sa normal na tao, no? Ako kasi, isip ko para sa tagumpay. Sabi nga nila, hindi ka magtatagumpay sa buhay kung hindi ka magsusugal. At saan ka naman kumuha ng pambili mo ng cards? Eh di dun sa pambayad ng kuryente. Okay na yun. Nakikikabit naman tayo kina mama eh. Hindi naman tayo tatanggalan ng kuryente kahit na wala tayong pambayad. Maawa yun sa mga apo nila, no? Baka mainitan at lamukin. Kapag naman nanalo ko, malaki naman ang balato nila. Sila rin naman ang makikinabang sa magiging pera ko, no? Lahat tayo. Hindi makapaniwala si Danilo sa sinasabi ng kanyang asawa. Hindi na talaga niya kayang kontrolin ito. Kahit na anong sabihin niya, kahit na mapahiya ito sa mga tao, hindi talaga kayang huminto sa pagsusugal. Mukhang iisang bagay na lang ang kayang gawin ni Danilo. Nabalitaan niya kasi ang tungkol sa asawa ng katrabaho niya na may alam sa pangkukulam. Kung hindi niya madadaan ang asawa sa maayos na pakiusapan, baka sa pagbibigay na lang ng parusa. Habang masaya si Noemi sa pabalik-balik niya sa pagsusugal, gumagawa na ng ritual ang asawa niya para sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nagbibingo siya, nakakaramdam siya ng pangangati ng buo niyang katawan. Noong una, akala niya ay normal lang ito, pero nauwi sa pagkakaroon ng mga butlig. Namumula ang mga yun. May tigdas hangin ata ako, no? Matatanggal din naman tong ganito, di ba? Ano bang iniinom na gamot kapag ganito? Gumagaling pa ba to? Oo, kaya huwag ka na lang munang lumabas ng bahay. Dito ka na muna. Tignan mo nga yung ilalim ng mga mata mo, ang itim na. Mukha ka ng zombie. Matulog ka naman na maayos. Magpahinga ka. Hindi yung parang pati hanggang sa panaginip mo, nagbabalasa ka ng baraha. Pwede naman siguro to naka-jacket ako. Sayang naman yung laro ko mamayang gabi. Last lamay pa naman na dun sa asawa ni Ate Narsing. Sino na naman yun? Last lamay, malamang mas maraming tao dun. Baka nakuha mo yung pangangati mo kakahawak ng baraha. Alam mo naman na marumi yun eh.
Tapos hindi ka naguhugas ng kamay, hindi ka pa naliligo. Dito ka na lang sa bahay. Hindi yung gabi na kung saan ka pa dumadayo na sugal. Hindi yan. Wala namang dumi yung baraha. Tsaka maraming araw dayo, kaya bibili sila ng bagong baraha. Pwede na to. Ikaw muna magbantay sa mga bata ha. Hayaan mo kapag uwi ko bukas at nanalo ko, babalatuhan na lang kita. Akong bibili ng almusal natin. Bahala ka na nga lang sa buhay mo. Ewan ko na lang kung anong mangyari sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mong ganyan. Sige, unahin mo yung pagsusugal mo. Hindi mo alam kung saan kanyan dadalin. Tumuloy nga si Noemi papunta sa lamay ng taong hindi niya kilala. Pero kilala niya ang mga sugarol. Andoon din ang kaibigan niyang si Mary Joy na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkikibuan. Wala rin namang balak si Noemi na kibuin si Mary Joy dahil naaalala niya ang pera na nasayang dahil lang sa kagagawa ng asawa nito. Habang nasa kalagitnaan ng laro at nagkakainitan na sa pusoy, bigla namang nangati ang katawan ni Noemi. Sobrang kati nito na talagang hindi niya matiis. Kapag kinakamot naman niya, sobrang sakit naman. Pati sa mukha niya ang daming naglabasan. Kaya kahit na nananalo na siya sa sugal, mas minabuti niyang umuwi dahil pinapaalis na siya ng mga tao. Natatakot na baka nakakahawa siya. Ilang linggo ang lumipas, walang nagbabago sa kanyang kalagayan. Ay, buwisit na yan oh. Ang kati naman talaga. Juday, ihiging mo nga ako ng dahon ng bayabas at ilalaga ko. Ang kati nito. Nakakainis naman talaga. Ay, naku naman oh. Ano kayang anunsyo nito? Teka nga. Oy, wala pa bang magpapataya ng wete ngayon? Baka tumama ako eh. Ilang araw na akong di naglalaro ng tongits. Feeling ko mamamatay na ako. Mas mamamatay ka pa sa hindi nakakapagsugal kesa dyan sa nararamdaman mo? Ibang klase ka talaga eh, no? Okay lang yan. Masasanay ka rin dito sa bahay. Tignan mo yan. Ganda ng ganyan, hindi ka natatalo sa sugal. Hindi yung panay ka babawi ka. Kahit wala ka naman nababawi kasi yung bawi mo wala pa sa kalahati ng natalo mo. Mas okay pa sa akin na ganyan ka eh. Kesa maayos ka nga pero tambay sa sugalan. Kahit na may awang nararamdaman si Danilo sa asawa, hindi niya pa rin ipapaalis ang kulam na pinagawa niya rito. Lalo na't alam niyang sa oras na umayos ang lagay ng asawa, hindi na naman ito mapipirmi sa bahay at ang gagawin lang nito ay panay sugal. Kung saan-saan na namang lugar dadayo. Sa katunayan, sikat ang pangalan ni Noemi sa lugar nila. Lalo na kapag usapang sugarol. Kahit hindi niya kakilala, mabilis niyang nakakasundo basta may kinalaman sa pagsusugal. Kahit nga sa trabaho ni Danilo, kapag binanggit ang pangalan ng kanyang asawa, kilalang kilala ng mga ito. Siya ba namang lahat ng klase ng sugal sinusubukan? Daig pang mayaman kung magwaldas ng pera. Sa mga sumunod na araw na hindi nagsusugal si Noemi, nilagnat siya. Nanginginig talaga ang katawan niya sa taas ng lagnat. Humuhupa lang ito kahit na paano kapag nakakainom ng gamot. Pero minsan, hindi bumababa ang lagnat niya. Seryoso ba talaga? Sa sobrang pagkalulong mo sa sugal, nilagnat ka ng malala dahil lang sa hindi ka nakakahawak ng baraha? Sobrang lala mo naman kung ganoon. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang to basta-basta. Aray, sakit ng ulo ko sobra. Di ako makahinga. Katipan ng katawan ko. Kapag namatay ako, alagaan mo mga anak natin ha. Teka, ano na bang labas sa loto ngayon? Abangan mo rin si Manang Lolit. Baka dumaan at tataya ako na wedding. May napanaginipan kasi ako eh. Baka tumama yun. Tapos sakto, birthday pa ng anak natin. Ewan ko sa'yo. Inuman mo lang yan ng gamot tapos kumain ka. Mas gagaling ka pa kapag ganun ang ginawa mo. Tapos isip ka ng ibang paraan para maalis sa utak mo ang pagsusugal. Ayan, mag-alaga ka ng mga anak. Turuan mo sila magbasa o kaya manahi ka ng mga butas na short. Kahit para lang hindi ka makapag-isip na kailangan mong humawak ng baraha. Paano nga ako makakakain kung wala akong gana? Kasi nga iniisip ko na hindi ako nakakapagsugal. Ay,
Kung sa ano lang, alam mo yun, parang ano ko to libangan para maging healthy ako. Parang nakakatulong ang sugal para magkaroon ng purpose sa buhay ko Napapailing na lang si Danilo sa mga sinasabi ng asawa niya. Hindi niya akalain na gano'n na pala kaseryoso ang pagiging lulong ni Noemi. Umaabot pa sa punto na gabi-gabi siyang umiiyak. Stressed at minsan ay tulala. Nag-aalala na sa kanya si Danilo dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. Doon na lang din nalaman na mukhang nabigla nga si Noemi matapos siyang hindi makapagsugal ng sunod-sunod na araw. Pero paraan naman yon ng kanyang asawa para mailagay siya sa tamang landas. Dahil kung magpapatuloy lang sa pagiging sugarol si Noemi, baka pati buhay ng mga bata ay maapektuhan. Mas malala pa ang pagkalulong ni Noemi sa sugal kaysa sa ritual ng kulam. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi pa man opisyal na magkabati sina Mary Joy at Noemi, nagkaroon sila ng pag-uusap. Matapos na tumambay ni Mary Joy sa labas ng bahay ni Noemi. Bakit naman hindi ka nagumaling? Baka naman virus yan. Kaya pala hindi na kita nakikita sa sugalan Sa susunod pa namang araw may dadayo dito. Malaki ang pusta sa Tong Its. Ikaw lang kilala ko na madalas lumalaban kapag may dayo. Kaso hindi ka naman pala makalabas. Paano kanya naglalaro? Nangihina na nga ako ng sobra kung alam mo lang. Di ko alam. Gusto ko lumabas. Kaso hindi ko mapigilan tong katawan ko na kumati. Alam mo ba, lagi ako nahihilo. Tulad ngayon, sakit din ang ulo ko. Naiisip ko na hindi malang ako makapaglaro. Di ako makataya ng loto. Kasi yung asawa ko hindi ko makausap. Sobrang hinayang ko pa nung nakaraan. Lumabas yung numero ko sa wedding. Tapos hindi ko natayaan. Kakainis, sobra. Bali hindi ka pala nakakalabas ng bahay Maglaro ka na lang online. May cellphone ka naman tapos lagi kang may load. Try mo yun para kahit di ka na lumalabas ng bahay nyo hindi mo makakaligtaan ng pagsusugal. Uso pa naman yung ganyan ngayon. Online na lang ang sugal. Paano naman yung ganyan? Kailangan ng internet sa ganyan, di ba? Register ka lang dun. Online sabong pwede rin. Yung nilalaro ni Junica. Laki ng panalo niya dun. Marami yun. Tapos may scatter pa. Tapos Tong Its. Meron din ako alam sa live sa Facebook. Ano naman yun? Ripa. 20 pesos taya dun pero pwede ka makakuha ng grocery at isang kaba ng bigas. Kilala mo si Kuya Arnold, di ba? Tangik, nanalo yun sa scatter. Magkano taya niya dun? Nasa 100 pesos lang daw. Nanalo siya ng 40K. 100 pesos lang yun ha. Tapos ang taya niya dus-dus lang. Ay potek, paldo ka talaga doon. 100 tapos 40 mil ang panalo. Weh, natry mo na ba yan? Totoo ba yung ganyan? Baka naman robot ka laban dyan ha. Wala naman akong cellphone, di ba? Kinuha ng asawa ko. Dati nasubukan ko yan. Okay naman kasi nananalo ko lalo kung maraming free spin. Hanggang 2K lang napanalunan ko dyan Pero doon sa napapanood ko, ilang beses na silang nanalo May iba nga 100K pa. Pinopromote din niya ng ibang artista saka mga vlogger kaya legit yan. Tingnan mo sa TikTok, meron yan. Tapos ito pa, kapag first time user ka tapos ginamit mo yung code nila, may 200 pesos kaya tang free. Bali yun ang ilalaro mo. Tapos madalas daw na panalo kapag first time nga. Try mo na. Basta ako, kapag nakatsyempo ako na magkaroon ng sarili kong cellphone, maglalaro din ako niyan. Kahit nasa bahay lang ako, magkakapera ako. Naengganyo si Noemi sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya noong araw din na yon ay nag-download siya ng mga sugal sa kanyang cellphone. May nagamit naman siyang GCash dahil minsan doon pumapasok ang sahod ng asawa niya. Sakto pa nun, sa susunod na araw sa sahod na ang asawa niya. Mauunang papasok ang pera kaysa umuwi si Danilo. Inilihim niya sa asawa ang ginagawa niyang pagsusugal. Hanggang sa sumahod si Danilo. Noong araw na yon, lahat ng pera ipinasok niya sa sugal. Mamayang gabi pa naman uuwi si Danilo. Cash out ko to sa account ko mamaya kapag nanalo ko. Dos-dos lang naman na nataya rito Kapag nanalo ako, magkakaroon kami ng 100,000 nito.
Uy, ayos yun na. Kung swertihin pa ako, baka makuha ko pa tong milyon na to. Napapanood ko to eh. Madadali lang to. Nagpatuloy sa pagsusugal si Noemi. Tunay nga na sumigla siya at nawala ang sama ng pakiramdam. Pero habang tumatagal siya sa paglalaro, mas lalo lang siyang natatalo. Gigil na gigil siyang makabawi. Tuwing mananalo naman siya, mababa lang ang balik sa kanya dahil nga mababa lang ang taya niya. Hanggang sa itinaas na niya ito. Isang laro pa lang umaabot na ng 1,000. Hanggang sa huli niyang taya ay nanalo siya. Malapit na ring gumabi at uuwi na ang asawa niya. Bawi niya lang kung magkano ang ipinanlaro niya. Para hindi mahalata ng asawa niya, inilabas na lang niya muna ang pera. Kaya hindi nagduda si Danilo na nagsusugal na naman siya. Dumating na sahod ko. Papaka-shout ko yan bukas. Bibili ako ng bigas dahil wala na tayong makain. Tapos, bayad din ng tubig at kuryente. Sige, kasi naka-maintenance si Gcash ngayon. Ano, kumusta naman? Okay ka na ba? Wala ka ng lagnat? Oo naman. Nakainom na ako ng gamot ko. Itong kati-kati na lang sa katawan kong hindi natatanggal. Pero sana matanggal to kapag naligo ako ng pinakuluang kong dahon ng bayabas. Yun daw gamot kapag may kati-kati. Hindi man kumpirmado, pero nakakaramdam ng pagdududa si Danilo sa inaasta ng kanyang asawa. Tila ba may ginagawa ito na hindi niya magawang maipaliwanag ng maayos. Ilang araw pa ang lumipas, kahit na sugat-sugat na ang katawan ni Noemi sa pagkakamot niya, wala lang ito sa kanya dahil mas inuuna niya pa rin ang pagsusugal. May mga naging utang na rin siya dahil nag-loan siya sa Gcash para lang may mailagay sa pagsusugal niya. Tang-ina naman oh. Last money na nga hindi pa tumamang po tang-ina. Buwisit talaga. Wala na akong pera. Hey, Juday! Pumunta nga kay lola mo. Sabi mo pengi ka mo akong pera kasi kamo may sakit ako. Dalian mo ha. Kamo 300 lang. Tapos kapag binigyan ka, punta ka kay ninang mo, pa-cash in mo sa number ko. Bilisan mo, babawin ko tong talo ko. Tagtag pa tong buwisit na kati-kati sa katawan ko. Kakainis. Aray ko. Sunod-sunod na kinamot ni Noemi ang katawan niya. May mga dugo nang lumalabas sa pagdiin ng kanyang kuko pero hindi siya tumitigil. Marahil dahil na rin sa galit na nararamdaman niya sa pagkatalo ng malaking halaga. Nang umuwi ang anak niya, sinabi nito na wala raw pera ang lola niya at sinabi na wag na siyang magsugal. Kaya galit na galit si Noemi. Susugurin niya sana ang mga magulang niya pero sakto na umuwi na ang asawa niya. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo na naman yung balat mo? Pati ang mukha mo. Magkakapeklat ka talaga niyan eh. Galit ka ba? Ano na naman nangyari? Nakabusangot ka na naman dyan oh. Nakakairita na kaya itong sugat sa katawan ko. Buwisit na buhay kasi to eh. Ano bang nangyayari sa akin? Dapat kasi dinadala mo ako sa doktor. Paano makikita ko anong sakit ko, di ba? Paano ako gagaling nito? Kung sana alam mo kung gaano kakatito sa katawan na nakakairita talaga, no? Kung sana may ipon tayong pera, nasa doktor ka na, di ba? May ubo yung anak mo. Ang tigas ng ubo. Kaya siya ang uunahin kong dalhin sa ospital. Mas kailangan niya yun. Niintay ko lang tong sahod ko para madala ko siya. Ikaw kaya mo na muna yan sa ngayon. Hindi naman kasi yan lalala ng ganyan kung hindi naging matigas ang ulo mo na maglalabas at maghawak ng baraha. Hindi na nga ako nakakahawak ng baraha, di ba? Kita mo namang nasa bahay lang ako. Hindi na kumibo si Danilo kaya mas lalong nag-init ang ulo ni Noemi. Mas malala talaga ang galit niya kapag talo na siya sa sugal, tapos ay nabibitin pa siya sa paglalaro. Hindi siya mapakali at tila ba lahat ng nangyayari sa paligid niya ay nakakainis. Hindi na lang siya pinapansin ng asawa dahil pinagtutuunan ng pansin ang bunso nilang inuubo. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa sumapit na naman ang sahod ni Danilo. Kaya ang ginawa ni Noemi, inilagay niya ulit lahat sa sugal. Noong una, nananalo siya. Mabababa lang, kaya gigil na gigil siyang tumama ng mas malaki pa.
Hanggang sa hindi na niya namamalayan, naubos na ang pera. Wala siyang nabawi na kahit na magkano. Ang masaklap pa, uuwi na ang asawa niya at malamang ay hahanapin ng pera sa kanya. Cash out na ako ng pera ngayon para makabili ng pagkain. Bukas wala akong pasok kaya madadala ko si Bunso sa ospital. Kagabi hindi ako nakatulog na maayos at ang tigas ng ubo. Baka mamaya may sakit na sa baga yan. Under maintenance ang GCash. Maintenance na naman? Sabi mo kahapon pa. Tingin nga ako. Hindi, ano nga. Totoo talaga. Promise, hindi ako nagbibiro. Di ba ganito palagi? Nag-update pa ako. Wait lang, full storage na kasi. Anong ginawa mo? Tingin nga ako. Bakit ba ayaw mo ibigay sa akin? Wag! Ano nga yan? May problema nga ang GCash ko. Nahack ata Nawala yung pera natin dyan. Gusto pa naman nawawala ng pera sa GCash, di ba? Ganyan yung nangyari doon sa katrabaho mo, di ba? Grabe talaga mga magnanakaw ngayon. Pati GCash ng ibang tao kinukuhanan pa nila ng pera. Yaan mo na lang siguro. Sabi nila hindi raw nababalik kapag nahack na ang account. Wala na. Ganun talaga, nalimas ang pera natin. Anong nawala ang pera? Anong hayaan na lang? Hindi pwedeng ganun lang yun. Tignan ko. Akin na nga sabi, bakit ba ayaw mo ibigay sa akin ha? Hayaan mo na nga. Kasi hindi mo rin naman kilala yung hacker. Wala na yun. Hindi na babalik. Umutang ka na lang muna sa mga kapatid mo. Bitiwan mo tong cellphone. Patingin ako, akin na. Nakipag-agawan pa si Noemi sa kanyang asawa hanggang sa nakuha ito ni Danilo. Doon bumungad sa kanya ang 3 piso na laman ng GCash. Nang tingnan niya kung saan napunta ang laman, doon niya napatunayan na gumagawa ng kalokohan ang asawa niya. Isinugal mo lahat? Yung 2 linggo kong pinaghirapan, pinagpuyatan at kamunti ka na akong mamatay? Lahat inubos mo sa sugal? Yung pera na para pagpapacheck up ng anak mo? Hindi ka ba talaga nag-iisip ha? Wala ka bang ibang alam kundi paano ka tataya? Kung paano ka magsusugal? Wala na nga talagang laman niyang utak mo. Nalasong ka na talaga ng bisyo mo. Hindi ka na magagamot. Kahit yata mga doktor, hindi na maaagapan yung pagkalulong mo. Baliw ka na! Huwag ka maghalit sa akin. Tinutulungan lang naman kita magpalago ng pera. Kung gusto mo magpa-cash in ka, babawian ko yung natalo na yan. Si Mary Joy nga nanalo ng 7K kahapon Magkano lang puhunan niya? 200 lang. Wala ka ng pag-asa. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Sakit na yan meron ka Hindi mo na makontrol yung bisyo mo. Alam mo, pagod na ako intindihin ka. Mas mabuti pang walang asawa kaysa magkaroon nga ng asawa, lulong naman sa sugal. Wala ka kasing alam. Mas wala kang alam. Ayoko na. Maghiwalay na tayong dalawa. Buwisit ka. Itong cellphone na to, buwisit din to Dapat dito sinisira. Bakit mo ibinato ang cellphone ko? Yung account ko nandyan. Palibhasa hindi ka nahihirapan kapag hindi nakakapagsugal Ang problema kasi sa'yo, wala kang tiwala sa akin. Wala kang suporta sa gusto ko. Ayaw mong maging masaya ako at maging maayos. Wala akong pakialam. Tignan mo nga yung anak mo. Hirap na hirap nang umubo. Hindi ka na nagbago. Akala ko pa naman makokontrol mo na yan ngayon dahil may sakit ka na. Mas malala ka pa pala. Baliw ka na, Noemi. Hindi nakakatuwa yung pagiging sugarol mo. Habang nagtatalo ang mag-asawa, umubo ang bunso nilang anak at dumura ito ng dugo. Takot na takot si Danilo at kahit na wala siyang dalang pera, itinakbo niya sa ospital ang bata. Habang si Noemi naman, hindi mawari kung nag-aalala ba siya sa kanyang anak o nag-aalala siya na masira ang kanyang cellphone at hindi na siya makapagsugal ulit. Sa ilang araw na lumipas, kinuha ng kapatid ni Danilo ang 2 bata habang ang bunso ay nasa ospital pa rin. Walang anak ang kapatid ni Danilo kaya yun muna ang pinakiusapan niya. Lalo pat hindi niya maaasahan ang kanyang asawa. Sumuko na siya. Kung ayaw nitong magbago, baka oras na talaga para iwan ito at hayaan na lang magsugal. Nakuha ko na yung mga gamit ng mga bata. Si Bunso lalabas bukas. Pero pakikiusapan ko si Kuya na baka siya na lang muna mag-alaga.
Malalaki na yung mga anak nila, kaya gusto nilang may alagaan na bata. Yung dalawa nandun pa rin kay Jo Marie. O bakit? Hindi ka rin ba uuwi dito? Dito ako uuwi dahil hindi ko kaya mangupahan. Mas malapit tong bahay sa trabaho ko. Siguro kung makukuha ako dun sa ina-applyan ko sa abroad, saka ako aalis. Kailangan ko ring sustentuhan ng mga anak natin. Pero bibigyan mo pa rin ako ng pera, di ba? Magbibigay pa rin ako sa'yo pero yung pangkain mo, ikaw ang magdedesisyon kung pangkain mo ba yun o pansugal mo, bahala ka na. Magkasama lang tayo sa bahay, pero hindi na tayo mag-asawa. Dapat kasi inuunawa mo ako ngayon. Alam mo, nagkakasakit ako kapag hindi ako nagsusugal. Tsaka para naman sa pamilya natin yun. Kapag may pera ako at nananalo sa sugal, magbibigay ako ng pera sa mga anak natin. Huwag ka mag-alala. Kapag naka-jackpot talaga ako, yayaman na tayo. Ramdam ko na talagang mananalo na ako sa loto. Kakaiba yung feeling ko ngayon Kaya hindi ako tumitigil tumaya. Sige, may pantaya ka naman okay lang yan. Hintayin mo na lang magkatotoo yung pakiramdam mo na yan. Wala nang gana si Danilo sa kanyang asawa. Kahit na may sakit si Noemi, hindi pa rin siya natitigil sa pagsusugal. Lumalabas pa rin siya. Nakikipaglaro sa kung sino-sino kahit na may kung anong tumutubo sa kanyang balat. Wala rin namang balak si Danilo na alisin ang kulam na pinagawa niya sa asawa. Dahil mukhang hindi naman ang ganti gamit ang itim na kapangyarihan ang magpapahirap sa kanyang asawa, kundi ang desisyon na ginawa nito sa pagsira ng pamilya at buhay niya dahil lang sa sugal. Isang hapon, habang nagsusugal si Noemi, nagkaroon na naman ng raid at isa siya sa nahuli. Sir, di ka ba naaawa sa akin? Tignan mo nga kakaibang itsura ko. May sakit ako sa balat. Palayain niyo na ako, sir. Kahit na anong pagmamakaawa ni Noemi, wala siyang napala. Kinabukasan, pinaglinis sila ng mga kanal bago siya pinauwi. Habang naglalakad siya, nasa lubong niya si Mary Joy. Nakalabas ka na pala? Tara na, game na. Doon tayo kina Kuya Greg. Laki ng tayaan doon. Sige, mamaya uuwi muna ako sa bahay. Hihingi ako ng pera sa asawa ko. Ay, hindi mo pa pala alam? Hindi alam ang ano. Ano ka ba? Umalis na kaya ang asawa mo? May dala nga siyang maleta 2 malaking maleta. Hindi ko alam kung saan yun pupunta. Pero nabanggit mo nga na pupunta siya ng ibang bansa, di ba? Baka ngayon ang alis niya pero hindi niya lang sinabi sa'yo, no? Hindi ko rin alam sana naman nag-iwan siya ng pera para naman may panlaro ako mamaya. Sige, uwi na muna ako. Kahit sa huling sandali, mas inisip pa rin ni Noemi ang pagsusugal niya kaysa sa kahit na anong meron sa kanyang buhay. Sa mga linggo na lumipas, kung ano-ano na ang ginawa ni Noemi. Panay pa rin siya sugal, hindi na siya naawat. Dahil kahit isang beses lang niyang hindi yun gawin, nagkakasakit siya. Naputol na rin ang ugnayan nila ng kanyang asawa at mga anak. Kapag kakain siya, nanghihingi lang siya sa mga magulang at kapatid niya. Minsan, nananalo naman siya sa weteng o sa maliliit na sugal at yun ang gamit niya sa ibang sugal na sinasalihan niya. Dumadayo pa rin sa ibang lugar hanggang sa tuluyan nang nasira ang buhay niya. Noong mga panahon na walang-wala na siya at kahit pamilya niya ay ayaw na siyang tanggapin dahil nga nagnanakaw na siya ng pera para lang may ipansugal, sinubukan niyang tawagan ng kanyang asawa. Buti naman nakontak kita. Nakablock yung isa kong account. Anong kailangan mo? Baka naman pwede mo akong padalahan ng pera. Wala ako ibibigay sa'yo dahil kailangan ng anak mo ng pera. Graduation nila bukas. Ay, talaga ba? Saan ba siya nag-aaral? Sa Juday ba? Punta sana ako. Huwag ka na magpunta dahil nasa probinsya silang 3. Sige, bigyan mo na lang pala ako ng pera. Bilisan mo lang ha. Anong oras na? Alam mo bang laki ng panalo ngayon sa loto? Grabe, 100 million to. Ramdam ko na talaga na ito ng swerte ko Malapit na akong yumaman. Wala akong ibibigay na pera sa'yo. Isa pa utang na loob, huwag mo na akong tatawagan. 5 taon na tayong hiwalay. Huwag mo na akong guluhin dahil may bago na akong asawa. Hindi siya sugarol katulad mo. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, sana hindi na tayo mag-usap pa.
dahil wala na tayong dapat pag-usapan. Malaya ka na sa pagsusugal mo, lalo pa sarili mo na lang naman ang iniintindi mo. Sana maging masaya ka na yan ang pinili mo. Sa hindi mawaring dahilan, tila ba may nagising sa kalooban ni Noemi. Tinignan niya ang nangyari sa buhay niya. Wala na siyang kahit na ano. Kahit mga anak niya, ayaw siyang kausapin. Kung hindi siya magsusugal, wala rin naman siyang kaibigan. Sadyang nagising siya sa panahong wala na siyang babalikan pa. Doon niya napagtanto na kahit na magsisi siya, huli na ang lahat. May iba ng pamilya ang pamilya niya. Habang siya, nananatili pa ring sugarol. Naging pangit sa sakit na hindi gumagaling. Umiikot lang ang buhay niya sa sugal. Isa lang ang natutunan niya, na sa pagsusugal niya ay hindi pera ang naipatalo niya, kundi ang isa sanang maayos at masayang buhay kasama ang pamilya niya. Yun ang pagkatalo na kailanman ay hindi niya mababawi, kahit ilang beses pa ulit siyang tumaya. Sadya talagang may mga tao na hindi alam kung gaano kalalim ang epekto ng sugal sa kanilang buhay. Minsan, nagsisimula lang ito sa simpleng taya, pampalipas oras o pag-asa na baka sa pagkakataong yun, sila ay pala rin. Pero ang hindi nila alam, malaki na pala ang nawala sa kanila. Ang pagsusugal ay hindi lamang tungkol sa pagtaya ng pera. May dala itong mga emosyonal, mental at pinansyal na epekto na unti-unting sumisira sa buhay ng isang tao. Una, ang emosyonal na epekto kapag laging umaasa sa baka manalo, nabubuo ang pag-iisip na kailangang tumaya ng paulit-ulit. Ang simpleng panalo minsan ay nagiging dahilan para bumalik dahil para bang sumasabay sa tibok ng puso ang ligaya ng paghihintay. Kapag natalo naman, mas lalong nagtutulak na bumawi. Doon nagsisimula ang paulit-ulit na taya, panalo, talo, bawi, ulit. Nakakalimutan na ang sugal ay dinisenyo para ipanalo ang sistema kaysa sa manlalaro. Kaya kahit gaano kagaling, kadalasan ay iisa ang wakas. Ubos ang pera at puro na lang panghihinayang. Kung minsan, nasisira na ang budget ng pamilya. Napapabayaan ang mga pangangailangan at ang dating planong ipon ay napapalitan ng utang. Kaya mahalagang maglaan ng panahon upang kilalanin ang sarili at tanggapin kung may problema na sa pagsusugal. Tunay na walang masama sa paglilibang, pero mali kapag ang libangan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay. Ang disiplina ang magliligtas sa isang tao. Isa sa dapat gawin ay iwasan ng mga taong nag-uudyok ng pagsusugal. Dahil ika nga, ito ay isang kasalanang kailanman ay mahirap takasan. Parang may kadena sa paa kaya ang hirap takbuhan ng pagiging sugarol. Tandaan na lamang na ang sugal ay hindi nagbibigay ng tunay na pag-asa, kundi pansamantalang ilusyon na mabilis naglalaho. Ang totoong panalo ay makikita hindi sa laki ng jackpot, kundi sa kakayahang pumili ng tamang landas. Ang tunay na kayamanan ay galing sa trabahong pinaghirapan, sa oras na ginugol sa pamilya, at sa kapanatagang nararamdaman kapag malinis ang konsensya. Ang pinakamagandang panalo ay yung hindi mo kailangang itaya at isugal ang iyong kinabukasan. Tunay naman mga apo na nakakasira ng buhay ang pagsusugal. Minsan, may mga pagkakataon na maganda itong libangan, ngunit tandaan na lahat ng sobra ay masama. Kaya kung lulong na sa sugal, mas mainam na agapan na ito bago pa mahuli ang lahat. Kayo ba mga apo? Minsan din ba kayong nagkamali sa pagsusugal o may kakilalang isang tao na hindi kayang mabuhay nang hindi nagsusugal? Kung kayo man ay may kwento at opinyon, lahat yan ay maaari niyong ibahagi. Naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento.
ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.